Hello mga ka-Gerdmates! Ayan, ngayon may panibago tayong video at ang video na to ay para pa rin naman sa inyo. Ayan, no mga ka-Gerdmates nga, no, meron nga kasing nagtatanong at syempre yung tanong na to ay baka tanong din ninyo to sa akin. Kaya naman, sasagutin ko ito gamit ang video na ito. Ayan mga ka-Gerdmates, no, unang-una, ang tanong. Ayan, no, dalawa lang naman to, dalawang tanong lang. Ayan. Sabi ni Jomelas Konya. Sabi niya, ako nga po ma'am, kumain ako ng orange. Akala ko okay na ang GERD ko. Sinumpong ngayon umaga, una kumirot dibdib ko, tapos nahilo. Nanlamig ang paa, tapos parang uminit yan ko. At medyo namanhid braso ko, tapos dighay na ng maasim. Kaya yun mga ka-Gerdmates, no, yun. Yung ganun pakiramdam ay, ayun na nga, simptomas yan ng may acid reflux. Ayan, pag umakyat yung acid reflux, kumikirot ang dibdib. Ayan, tapos, ayun na, may GERD pa rin si kuya. Pero, kumain nga kasi siya ng orange. Ayan, minsan, mga ka-Gerdmates, no, nung may GERD pa ako, talagang kumakain ako ng mga bawal. Yan. Kasi namimiss ko eh. Gustong-gusto ko silang matikman ulit. Namimiss ko talaga. Ang pinakaunang nga kinain ko nga, lagi ko sinasabi sa video ko, yung burger nga ng Jollibee. Pero syempre, nung kinain ko yun, nandudun pa rin yung mga sintomas. Talagang nahihirapan ako. Ayan. Pero okay lang kasi importante nakakain ako. Pero ang pinakaayaw ko, ayan, ang kumain ng orange. Kasi talagang nasusuka ako, naduduwal ako, hinihingal ako, nahirapan ako huminga. Basta, grabe. Yan, grabe talaga. Yun na nga. No, si kuya, ayun na nga si kuya. No, tayo nga mga ka-Gerdmates, may mga bawal talaga tayo, lalo na yung mga ganyan, yung mga maasim, ayan, no. Ako, pag kumain ako ng hilaw na mangga, yan, nasusuka talaga ako. Kailangan ko siya isuka kasi pag hindi ko siya isuka, nararamdaman ko na parang, eto na nga, merong wave sa loob ng dibdib ko. Ayan, kaya kailangan ko siya isuka. At ayun na, yung sa pag kumain ako ng Jollibee, ganyan yung nararamdaman ko ka-Gerdmates. Pero nire-relax ko lang yung sarili ko. Ngayon, as in ngayon, no, ganitong okay na ako, lahat nakakain ko na, ayan. Ganyan yung nararamdaman ko. Pero mas grabe yung dati, tulad ng kay kuya. Ayan, no, mas grabe talaga. Ganyan talaga yung nararamdaman ko as in. Pero ngayon yung nararamdaman ko lang, may wave sa dibdib ko, hinihingal ako. Tapos parang akong nagpapalpitate. Ayan, yun yung mga nararamdaman ko. Pero halos lahat na nabanggit ni kuya dito sa tanong niya, lahat yan nararamdaman ko yan nung medyo kasagsagan pa talaga ng GERD ko. Ayan. Pero ngayon, mga ka-Gerdmates, sabi ko naman sa inyo, okay naman na talaga ako. Pero may pagkakataon na inaatake ako. No, lalo na pag makakain ako ng spaghetti, ayan, makakain ako ng sobrang fruit salad, makakain ako ng mga magagatas, ayan, tulad ng graham, ganyan. Makakain ako ng orange, mangga, pinya, kung apple yan, yung apple, grabe yan tapos yung kamatis na hinog, ayan, ganyan yung mga nakakaramdam ako ng acid reflux, tapos sinisikmura ako, ayan, no, yan, at ayun na, pero mga Gerdmates, no, ang pinaka-favorite ko ngayon ang maanghang. 'Di ba ang maanghang bawal din 'yan sa may acid reflux, no, sa may GERD, 'yan bawal 'yan. Pero ako, gustong-gusto ko talaga yung maanghang, pero walang kahit na anong effect na mararamdaman ko yung acid reflux, hindi ko siya nararamdaman kahit kumain ako ng maanghang, magsawsaw ako sa maanghang, wala akong nararamdaman. Sa lahat ng 'yan, yung mga prutas na nabanggit ko, pati yung pagkain na nabanggit ko, spaghetti, fruit salad, yung mga ganyan, ayan. Sobrang basta 'pag masobrahan ako sa kain, lalo na yung mga patty, ganyan, no, tulad ng halimbawa, mga burger, ayan, no, 'di ba may patty yan siya. Do'n ko nararamdaman talaga yung acid reflux. Kaya yun, mga ka-Gerdmates, no? At yun na nga si kuya, ang naramdaman niya ay yun, super, no?
Super hirap ng naramdaman ni kuya. Kaya kuya, wag ka na kumain ng orange. Wag mo nang uulitin. Mas maganda gusto mo kumain ng prutas, magsaging, mag-avocado, magpapaya, mag-watermelon, melon, at ano pa, madami. Madaming prutas na pwede sa atin. Kung gusto ninyo ng mga prutas, yan, kung nami-miss na ninyo yung mga prutas, ayan, yun ang mga pwedeng kainin at mag-search pa kayo sa Google. Ayan, marami pang pwede nating kainin ng mga prutas. Kaya yun. At meron pang isang tanong. Yan. Ang isang tanong galing naman kay hindi mo intindihan kung may tao ba sa labas. Ayan. Ayan, no? Ang isang tanong galing kay Bernala. Wait lang mga ka-girlmates, no? Pasensya na, no? Bernaloblegar. Yun, galing kay Bernal. Ayun, kasi magkadikit, no? Galing kay Bernal Obligar. Ayan, no? Sabi niya rito, hindi naman po bumalik sintomas nyo, madam. Ilang taon ka po bago gumaling? At ilang buwan po bago gumaan pakiramdam mo nang may acid ka pa po at anxiety? Ayan. Ang sa akin ay, sabi niya, di naman po bumalik sintomas nyo, madam. Ngayon, dito na ngayon sa sitwasyon ko na ito, okay naman ako. Halos lahat nakakain ko na. At pati nga yung bawal, nakakain ko na nga. Yan, yun na nga tulad ng sinabi ko kanina, no, may mga pagkakataon na nararamdaman ko pa siya pag nakakain ko yung mga yan. So, di bale, ngayon, hindi na siya tulad ng dati ng sintomas na halos araw-araw para kang pinapatay, nanghihina, nahihilo, ano pa ba, nanlalabo yung mata, na parang feel mo, yung itong mga braso, hindi mo maramdaman, yung parang ang hina ng katawan mo, hindi ka straight maglakad. Alam mo ba yun, yung halos lahat ng kahirapan ng mga sintomas na yun, naramdaman ko talaga yan noon. Pero sa ngayon, wala na, as in wala na. Ang nararamdaman ko na lang, ayan, pag makakain ako ng mga yun, no, nararamdaman ko ang acid reflux, pero umiinom lang ako ng Itong bag ko na to, may laman tong Gaviscon. Ayan. To. Umiinom lang ako ng Gaviscon pag maramdaman ko yung acid reflux. Kasi nga, alam ko naman na acid yun, na nasa dibdib ko na gusto na niyang sumabog at baka masuka ko. Nararamdaman ko may wave sa loob ng dibdib ko at nagpapalpitate ako. Tapos hinihingal ako. Ayan. Kaya doon ako, sabi ko, nagtataka ako bakit ako hinihingal. Samantalang, kayang-kaya ko nga maglakad na ngayon ng malayo. Pero pag makakain kasi ako ng mga ganyan, hinihingal ako, palpitate, tapos yun na, may wave na sa dibdib ko. Kaya umiinom ako ng Gaviscon. Pero, ano pa bang ibang tanong niya? Sabi niya, madam, ilang taon ka po bago gumaling at ilang buwan po bago gumaan ang pakiramdam mo? Matagal. Yun, no? 2017, Vermont, siguro mga August. Ayun, no? August, September, basta matagal. 2017, mga August yan. Tapos, umabot hanggang 2019. Gumaan ang pakiramdam ko, siguro mga 2020, dahil nag-pandemic pa, medyo nararamdaman ko pa siya, pero kayang-kaya ko. Kasi syempre, pandemic, kumpleto kami sa bahay. Ayan. No, hanggang 2023, kumpleto kami sa bahay. 2022, ayan, no, kumpleto kami sa bahay. Di bale, ayun, medyo gumaan ang pakiramdam ko niyan 2020, pero nanginginig pa rin ako, nandoon pa rin yung yung ninenervyos ako, nanginginig ako, nanlalamig ako, pinagpapawisan ako, nagkakaano pa rin naman ako, nagkaka-anxiety pa rin naman ako. Pero yung sa GERD, unti-unti ko na siyang naaral, parang naintindihan mo na. Yung parang na-overcome ko na siya. Tapos basta naintindihan ko na siya, naaral ko siya. Kaya 2020, sino ba tinitignan ko? Ayan, 2020, medyo lagi ako busog. Kain ako ng kain. Ay, grabe.
lahat ng mga kinakain ko ng mga, ano ba yan? Ang mga fried noodles, alam mo naman nung pandemic, di ba, nauso yan, fried noodles, basta halos lahat, mga takoyaki, ay, yung mga drinks na yan, yung milk tea, grabe. Grabe talaga maka-girlmates, ano. Sobrang sabi ko, okay lang. Kasi, basta noong 2020, ayun na, medyo naging magaan na yung pakiramdam ko. Pero mabigat. Yung baga parang magaan na ako sa sitwasyon. No? Pero mabigat ang pakiramdam ko kasi kain ako ng kain eh. Bloated ako, ang laki ng tiyan ko, gano'n. Doon nagsimula yung lalong pagtaba ko. Kaya yun. At ang anxiety ko naman, may pagkakataon na ina-anxiety ako. Siguro mga lahat ng video ko noong 2020, kung babalikan ninyo, lahat yan, ina-anxiety ako yan habang nag-video ko, hindi lang halata. Pero nagkaka-anxiety ako niyan. Kaya yun. Yun naman. Tapos ano pa bang ibang tanong niya? Sabi niya, yun ang ilang buwan, no? So matagal, hindi lang buwan, taon talaga. At sabi niya, bago gumaan ang pakiramdam mo nang may acid ka pa po at anxiety. Ayun. Nung gumaan daw ba ang pakiramdam ko. Ayun. So, yun na nga ang nangyari. Kaya, ang anxiety, masasabi ko, may pagkakataon, minsan nararamdaman ko pa rin siya. Pero kailangan kasing, hindi mo na siya, parang, halimbawa, pag maramdaman mo na siya, so parang, hindi mo na kailangan i-focus pa yung isip mo doon. Halimbawa, halimbawa lang to, sitwasyon lang to na, halimbawa na, mag-aaral lang anak mo, tapos iniisip mo, paano siya makakapag-aral? Wala kang pera, hindi mo kaya siya pag-aralin, hindi siya nakapasok sa public school, yung mga ganyan. Syempre, yung anxiety, yan, no, pagkabalisa, pag-aalala, ayan, no, pag-overthink mo, ayan, no. So, doon, lalabas siya, yung ganon, malulungkot ka, iiyak ka, yung parang hindi mo na alam ano ang gagawin mo, yung parang nagsisikip yung dibdib mo, medyo nahihirapan kang huminga, yung parang gusto mo agad, may solusyon, pero hindi mo alam kung anong solusyon, yung mga ganon, nararamdaman ko siya minsan, pero pag nasa ganyan ng sitwasyon, hindi ko na iniisip, no, hinahayaan ko na umiiyak na lang, nagpe-pray ako, mag-pray, no, iiyak mo sa Diyos para gumaan yung pakiramdam mo, ganun ako, ayan, no, kasi, kung talagang ipopokus ko isip ko, nandiyadyaan talaga siya. Ayan, totoo yun, nandiyadyaan talaga siya. Kaya, nandiyadyaan pa rin yung anxiety. Siyempre, napagdaanan na natin nagkaroon na tayo ng ganyan di bale, kung sa iba, pag sinabing anxiety lang naman yun, parang, iba yung sa atin, sa may mga nagkaroon ng GERD, no? Iba yun naman yung anxiety na, parang lang, alam mo yung, nababalisa ka lang, 'di ba? Iba, basta may iba. Kasi dati, nung hindi pa naman ako nagkasakit ng GERD, syempre nakakaranas din naman tayo ng anxiety, no? Nung wala pa akong GERD. Pero iba siya ngayon, nung nagkaroon talaga ako ng GERD, talagang ang pakiramdam talagang sirang-sira ang isip ko, sirang-sira yung pakiramdam ng dibdib ko. Yun yung nararamdaman ko, damay pa sikmura ko. Ayan, totoo, hanggang ngayon, pag magka-anxiety attack ako, damay ang sikmura ko. Totoo yung ka-girlmates. Damay yung mga kamay ko, yung lakas ko, kaya yun. Pero noon, nung hindi pa ako nagkaroon ng GERD, kahit ilang problema pa ang dumating, parang wala akong pakialam, no, simpleng anxiety lang. Alam mo yun, yung parang ang bilis lang naman ibaling ng isip sa ibang paraan para hindi ka di ka mabalisa, di ka mag-alala. Ayan, so parang ibang-iba talaga siya ngayon. Yeah. Kaya may sinasabi pa nga ang doktor, di ba, may yung anxiety na disorder, may anxiety, may chronic pa, alam mo, parang iba-iba. So, hindi ko lang kung ano ba yung sa atin. No? Syempre, di naman ako professional para explain pa yun. Kaya yun, mga ka-girlmates, no, ayun, 2 question lang yun, no? Pero medyo mahaba. Kaya thank you mga girlmates. Maraming salamat.